Para rin kay Dean Santa Maria, hindi dapat mangialam ang Korte Suprema sa internal dispute ng Senado. Una nang naghain ng petisyon si Attorney Israelito Torion na kumukwestiyon sa pagka-presiding officer ni Senador Chis Escudero. At makakausap po natin ngayon UP Department of Political Science Professor Jean Franco. Professor Jean, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Magandang gabi, Pinky. Magandang gabi rin sa mga nanonood. Kayo naman po ang tatanungin ko para po sa inyo, ano yung mga naging significant developments o arguments sa unang bugso ng impeachment trial ngayong linggo? Well, syempre ipinapakita nito yung kahalagahan ng impeachment, lalong-lalo na yung pinag-uusapan nila, no, yung Article 4 na grave threats. Kasi alam mo, beyond the legal opinion of lawyers, gusto ko ring malaman ng mga nanunood na alam mo ang threat sa president, kaya siya kaya siya naging impeachable offense kasi ano yun potential na betrayal of public trust. Kasi ano siya ang presidente, whether si BBM yan or hindi, whether binoto mo or gusto mo o hindi, simbolo siya ng bansa. At kapag meron kang threat sa presidente, ibig sabihin, dinidestabilize mo yung bansa, no? In fact, sa ibang bansa, mag-threaten ka lang sa Facebook, talagang inaaresto na yan. Professor, para ho ba sa inyo, importante yung dalawang salita na ginagamit na either it was conditional or absolute, ito pong threat? Kasi ang pagkakaalam ko, ang sa impeachment, 'di ba, hindi naman siya talagang legal court, no? Kaya nga may yung mga political in nature siya, no? Kailangan lang ipakita na talagang merong betrayal of public trust para matingnan, no, kung talagang yun nga ang pwedeng mangyari, yung maging verdict ng mga senator judges based on the evidence that were provided. Meron ho ba kayong hinanap doon sa first 3 days na hindi po nangyari? Hindi ko lang maisip na medyo napakabigat nung paratang, no, sa vice presidente, pero yung defense parang medyo hindi pa sanay, no? Hindi pa sanay, no? At least from a layperson's perspective, 'yun ang nakikita ko, no? Yung isang defense lawyer medyo hindi pa sanay sa ganong kalakalan, no, sa impeachment trial. At base sa inyong nasubaybayan, sino po ang nakakalamang so far? Yung prosecution. Kasi unang-una napaka-powerful nung sinabi, no, yung introductory statement ni Representative Luistro, no? At syempre yung mga paulit-ulit na pag-play nung video, syempre mare-remind sa mga tao, no, na karamihan naman napanood 'yon. Okay, assessment ninyo at ano ang inyong inaasahan sa susunod na linggo? We have Monday, Tuesday, and Wednesday. Sa Monday, andun pa rin po yung isang taga-NBI at meron pong balita na posibleng magkaroon ng surprise witness. Pero ito pa rin po ay may kaugnayan sa Article 4 doon po sa grave threats. Alam mo, dapat lahat tayo magmanman at mapanood ito, no? Dahil makikita mo naman every step of the way, pinakikita naman ng Senado na talaga binibigyan nila ng due process, no? Si VP Sara Duterte, no, yung ang napanood na ng buong sambayan ng Pilipino, kailangan pang sabihin kung authentic ba 'yon o hindi. Tapos no, talagang bagamat hindi perpekto yung demokrasya natin, at least we know that at long last, it's already working, no? Itong mga nakaraang 3 araw. Kasi pinapakita rin ito na, alam mo, hindi naman mahalaga kung sino yung namumuno. Kailangan, mas mahalaga kung paano siya namuno, no? Kung siya ba ay meron pang tiwala sa kanya ang taong bayan o wala na. So, kaya tayo may impeachment trial. Ano naman po, as a last question, ang iyong siguro pananaw doon sa mga naging pagtatanong ng mga senator judges? Do you think they were fair? Magandang tanong yan, Pinky. Ang napapansin ko lang ngayon, kasi nagtrabaho rin naman nga ako sa Senado for your dad, no?
parang wala ng collegiality ang mga senador ngayon sa isa't isa, no? Parang medyo may ano na, no, may mga parang parinig, no? So parang sana wag na lang ganon, no? Wag na lang ganon kasi nalalagyan ng drama yung dapat seryosong usapin, no? Siguro talagang ganun lang talaga yung extent ng polarization nila kaya may mga ganong parang mga implied na mga bangayan. Maraming salamat po sa inyong oras, UP Department of Political Science Professor Jean Franco. Thanks for having me.